Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan uli natin si Marcoleta, ang member ng Iglesia ni Rodrigo. Joke only. Let's go. Ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila. Mas celebrity si Vice kesa sa influencer. Kami ang influencer. Grabe naman. Sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Okay, isipin. Ang kanyang gawain magpatawa. Okay, siyempre komedyante nga si Vice Ganda eh, okay? Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Sino? Institute Dolphy. Deads na. Lagyan natin ng ganyan para game. King of Comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya? Alam nyo kasi, yung style kasi ni Vice Ganda, hindi naman parehas dun sa style ni Dolphy, ni Babalu, ni kung sino man yung komedyanteng alam mo, Marcoleta. Kasi, ito lang wag nyong i-compare. Incomparable kasi siya. Kasi siya, mas satirical yung takes niya, tapos mas okrayan, ganyan yung roasting, yung style niya. Pag nanood kayo ng Cool Pals, halimbawa, nang roast sila ako, nung nag-guest ako doon, ni-roast nila ako, di ba? Point dito, mga lods, dapat dapat ilagay natin sa perspective dito. Kasi syempre si Marcoleta pinaglumaan na tao na yan. Or matanda na kasi si Marcoleta. Meaning to say, yung alam niya hindi na relevant sa current entertainment landscape. Roasting is very common nowadays, di ba? Ako sanay na, nanlalait naman talaga si Vice Ganda. Sometimes talaga sumusobra siya. And kino-call out ko siya pag sumusobra siya. Pero pag yung normal na ang mga binabanatan niya, mga public figures, wala akong problema doon. Kunyari, si Duterte, banatan niya. Si Marcoleta, ay, papalakpak pa ako. 2 beses pa. 3 beses pa. 4 na beses pa. Kasi, we are in the public space. Therefore, kung ano man yung sabihin sa'yo ng tao, as long as it's within the bounds of what is legal, then it's all good. Satire is protected by free speech, di ba? Tuloy natin. Marami nating kababayan, lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Nako, ano naman kinalaman nung sinabihan ka ng funny face ka ni Vice Ganda? Parang walang connect di ba? So, talagang numero 1 member ng Iglesia ni Rodrigo. Joke only. Talay. Panchito, di ba? Si Panchito. Aping daldal. Chiquito. Pero, marami. Si Marcoleta, eto, please, hindi kita ino-offend, Marcoleta. Medyo hawig mo nga si Panchito. Hindi nga. Nakikita ko yung resemblance kay Panchito. Di ba medyo Panchito type siya, yung ganyan, yung ganyang itsura, di ba? Yung ganyan tindig, di ba? Nung nabubuhay pa si Panchito, ganyan yung itsura niya. Di ba? Lahat ng binanggit niyang komedyante, deads na Di ba? Walang bago Ako, pasasabihin ko sa'yo, yung style ni kung nanonood kayo ng mga stand-up comics sa Amerika, yung panro-roast, napaka-common nun, di ba? Yun lang, sometimes talaga si Vice sumusobra. Pero ngayon sa instance na to, hindi Sinabihan ka lang ng funny face ka, Marcoleta, nagalit ka na agad. Pero ako, nakikita ko yung Panchito effect sa mukha ni Marcoleta. Hindi nga. I mean, wala namang masama. Kung sabihin nyo, kamukha ko si Dolphy, okay lang. Si Vandolph, di ba? Gwapo naman si Vandolph pero si Panchito rin, nung bata-bata pa yun, di ba? Pero nung tumanda, medyo humahawig kay Marcoleta, di ba? Iglesia ni Rodrigo, Panchito edition, Hindi. Pagpapasaya. Isang lehitimong gawain. Isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman po. Nga. Kaya nga. Kaso yung style ni Vice Ganda, hindi naman siya Panchito na slapstick. At saka yung mga dad jokes, hindi na ganun yung style ngayon, Marcoleta. Manood ka kasi ng TV, di ba? Pwede naman yun may cellphone ka naman siguro, Manong Ito naman, si Panchito pa rin, 2025 na, si Panchito pa rin. Dapat
Ganun yung kabataan, yung mga Gen Z, doon sila natutuwa, yung okrayan na ganun, normal yan. Pero again, sometimes sumusobra si Vice. Sometimes pag sumobra siya, kino-call out siya. In this instance, about kay Rodrigo Duterte at saka sa funny face ni Marcoleta, I don't think naman na sumobra si Vice doon. Ang sumusobra yung mga DDS sa kanya. Kaya nga ako, todo-todo yung suporta ko sa kanya. Kita nyo, ang dami kong debunk kay Vice Ganda. Tingnan nyo yung yung catalog ko of content, 'di ba? Pero ba't ko siya dinidefend dito? Kasi karapat-dapat naman talaga kayong pagtawanan at pagtripan paminsan-minsan. Lalong-lalo na kung sinasatirize yung mga position nyo. Yung position ni Rodrigo Duterte, kasi napaka-hypocritical nung position ni Marcoleta. Pakinggan natin. Puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Skip na natin. Gawain. Kung talaga legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa? Nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Ayan, so yan yung isang point na naririnig ko sa maraming tao. Kasi nga daw, parang lowbrow daw or mahina daw yung ginagawa ni Vice Ganda kasi ginagamitan niya ng pang-iinis yung mga tao So, let's put it in another context. Ako nga, may kilala ako, presidente, nang aasar din di ba? Yung mga jokes niya, hindi naman komedyante yun, pero nagjo-jokes yun, di ba? Tatago na lang natin sa Rodrigo Duterte. Di ba? Di ba, meron pa nga akong kilala, pastor, stop. Pag pinay-stop ko yan, ayun, ewan ko kung nagpapatawa yun o seryoso yun. Pero ang point dito, Marcoleta, you cannot call Vice Ganda out for making fun of you guys when in fact yung principal nyong si Rodrigo Duterte ang head ng mga DDS na sinusuportahan nyo at parang lang naman, parang santo ang turing ng karamihan sa mga DDS na in fact when I say na sinasatirize ko na nga as iglesia ni Rodrigo di ba? Kasi sa sobrang pagkahimod nyo sa tiwa niya, di ba? So ako na naiintindihan ko na hindi na unfair na nangongol out kayo for the same thing na ginagawa ni Duterte nung panahon niya. Hanggang ngayon yung mga DDS na vloggers inaasar pa rin si Vice Ganda. And I think it's unfair to her na ganyan yung galawan nyo, 'di ba? Anyway, tuloy na natin. Siguro pwedeng tanungin wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Wala bang kamag-anak si Rodrigo Duterte na magpapayo sa kanya? Yun na yung mga jokes niya are below the belt at some point. Kasi like for example, yung sinabi niya kay Chel Jokno, 'di ba? Yung sa ipin, 'di ba? Kasi ako iniingatan ko yung ipin ko and that's pearly whites, but si Jokno kasi sinasabihan niya ng malaking ipin. Ano yung point nun? Apart from actually insulting the person, hindi ba wala? Pero wala bang kamag-anak si Rodrigo Duterte na pipigilan siya magpatawa? Kasi naririnig ko, kasi tumahimik yung Pilipinas dahil kay Rodrigo Duterte. But still, people should be afforded, if you want respect, kayong mga DDS kayo, you should also give respect to people. And if you are willing to dish out insults, you should also be able to take insults, 'di ba? Si Marcoleta, anong ginawa mo kay Vice Ganda tsaka sa kumpanya niya? You were one of the people na pinilit na isarado ang ABS-CBN at wag silang bigyan ng franchise. 'Di ba? And meron silang legitimate reason kung bakit sila magagalit sa'yo. Galing sa hugot sa puso. Pero ikaw, nasabihan ka lang ng funny face, nagagalit ka. Ngayon, magagalit ka ba sa akin pag sinabi kong medyo hawig mo si Panchito? Hawig ni Panchito from Iglesia ni Rodrigo. Anyway mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today, Gege.